Kapuso, ngayong Kapaskuhan, doble ingat po tayo sa mga peking pera at pati nga ang Bangko Sentral. Meron mga babaguhin sa ating perang papel para hindi na raw magaya ng mga namemeke. Nakatutok si Julius Segovia. Kung pagtatabihin, mahirap makita ang pagkakaiba ng tunay sa peking pera sa unang tingin. Pati raw kasi ang mga pinakamaliliit na detalye, nagagaya na ng mga kawatan. Kaya ngayong papalapit ang Pasko, paalala ng Bangko Sentral sa publiko, maging doble ingat. Ang mga tao ay abalang-abala sa paggastos, pagbabayad ng iba't ibang transaksyon. Diyan pumapasok ang mga peki ng mga salapi. Mga supermarket daw ang madalas mabiktima. Kaya ang supermarket na ito sa Makati, sinanay na ang mga kahera nila sa pagkilati sa perang ibinayad ng mamimili. Like ni Ninoy Aquino, yung mata niya kasi sir, pag may tuldok na para siyang itim, yung mga fake parang dot lang, yung parang halatang sinulat lang po. At kapag may duda ang kahera, isa sa ilalim ito sa ultraviolet lamp. Pag lumutang ang tinatawag na fluorescent printing, tunay ang pera, nagbabago rin ang kulay ng serial number. Sabi ko naman, wag na lang kayo mag-try magpalusot ng fake dun sa mga supermarket, lalong-lalo na sa kasapi namin dahil mahuhuli kayo. Kung wala kang ultraviolet lamp o anumang gamit nakikilati sa iyong pera, may madaling paraan para malaman kung peke ba ito o hindi. Kailangan lamang ng puting papel. Simple at madali lang ang gagawin. Ikikiskis ang pera sa puting papel. Pag humawa ang kulay, tunay ang pera. Pag hindi, peke. Sa Latin din ang pera. Kapag di ito magaspang, magduda na raw. Dahil kung makinis ang hilad siya, malamang peke raw ito. Tingnan ang security thread. Dapat nakaimprenta doon ang denomination ng pera. Kung wala, peke yon. Sabog din daw ang kulay ng peking pera kumpara sa tunay na maliwanag. At bilang pangontra na rin sa mga namemeke, magpapalabas ang BSP sa susunod na buwan ng mga bagong perang papel na may bago ring disenyo at dagdag na security features. Halimbawa, yung isang picture niyan, kunwari blue and red. Pagka inano mo ng 90 degrees, yung blue magiging red, yung red magiging blue. O wala pang nakakagamit niyan. Hindi pa naisa sa publiko ang itsura, pero gawa na raw ang mga ito nayari sa Coto na Tabaka. Sa bagong 500 peso bill, isasama si Pangulong Cory Aquino sa kanyang asawang si dating Senador Ninoy Aquino. Nagdagdag din ang mga endemic animal at World Heritage Site sa pera. Mga parehong mukha pa rin ang makikita sa bagong pera, pero mas bata na raw ang kanilang mga itsura. Because they reached the apex of their career when they were actually younger. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isa sa mga pinaka-napinsalang eskwelahan noong manalasa ang Bagyong Pepeng ay ang Labon Elementary School. Sa bayan po yan ng Caba sa La Union. Makalipas ang isang taon, ano kaya ang magandang aginaldo na natanggap ng mga estudyante at guro mula sa GMA Kapuso Foundation? Ilang buwan na ang nakakalipas ng unang bagtasin ng GMA Kapuso Foundation ang malubak at delikadong daan patungo sa Labon Elementary School. Nang manalasa ang Bagyong Pepeng, wasak ang mga silid-aralan. Gumuho ang lupa mula sa bundok, dala ang malalaking bato. Hiniling ng mga taga rito na sila ay matulungan. At bilang tugon, inumpisahan natin ang pagpapagawa ng mga bagong silid-aralan. Buong puwersa ang mga estudyante at mga magulang na tumulong. Nang matapos ang pagtatayo ng mga bagong silid, agad nagsabit ng mga parol. Isang masayang pagtitipon ang naganap. Nagalak ang lahat sa pagbubukas ng mga bagong classroom. Ito ay talagang maagang pamasko sa amin. Ito ang pinakamagandang regalong galing sa kanila at sa Panginoon. Maganda ma'am, dapat magpapasalamat kami kay Mel Tiangco at binigyan niya kami ng magandang paaralan. At dahil malimit magkaroon ng landslide ang lugar, hinikayat namin ang bawat pamilya na magtanim ng mga puno sa paligid ng paaralan. Para maganda yung paligid ng paaralan natin dito. Ang punos, ang sasangga sa landslide kung sakaling may darating na naman na typhoon. Sa wakas, may bagong masisinungan na ang mga mag-aaral. Magpasalamat tayo sa mga donors na nagbahagi ng kanilang donasyon noong panahon ng Bagyong Pepeng dahil sa kanila
patuloy ang ating pagpapagawa ng mga nasirang eskwelahan. Maraming salamat din sa Mariwasasayam Ceramics Incorporated na nagbigay ng tiles at mga tabla na ginamit sa Kisame at sa NKD International Trading Corporation para naman sa iba't ibang construction materials na ginamit sa eskwelahan. Susunod! Mahigit 350 milyong pisong jackpot sa loto ngayong gabi. Pinakamalaki sa ating kasaysayan. Parangal at ayan, naku, Malacanang yan. Si Pidol Dolphy, na puno ng halakhakan at kasiyahan. 24 oras,